Good evening everyone, this is Professor Vincent Torre Bongolan. Ayan, so nakakagigil at nakakapunyeta talaga itong galawan ng mga kongresista natin ngayon. So alam naman natin mga kaibigan na wala pong perpektong presidente. The president himself, former President Rodrigo Roa Duterte, admitting that he is not the perfect president, pero ginawa niya yung mga bagay na alam niyang dapat niyang gawin para sa kabutihan at ikagaganda ng ating bayan. Marami po siyang naipatapos na mga proyekto na kung saan ay ginagawan po ng paraan nitong mga kalaban niya habang nandoon po si former President Duterte sa ICC. Ang mga galawan po nitong mga kongresistang ito, mga kaibigan, ay unti-unti po nilang binibrainwash yung mga kababayan natin na hindi po nagta-travel sa iba't ibang lugar, yung hindi po nakikita yung kagandahan ng mga lugar na kung saan ay pinaganda po ni former President Duterte. Yung mga kababayan po natin na sabihin nating walang kakayahang makita yung katotohanan, wala pong pambayad sa data para makapag-internet man lamang. Yun yung mga tao na madali pong ma-brainwash. So, sa mga hindi po nakakaalam, ako po kasi, ako po mismo, nakakita, nakapansin at na-experience ko yung mga magagandang ginawa ni former President Duterte. One of the projects na talaga namang makikita nating well done, kasama po si Mark Villar, ay yung Skyways Stage 3, mga kaibigan. Before kasi, yung travel namin from Manila to North and then Manila to South, it took 4 to 6 hours before. Totoo po yan, 4 to 6 hours before. But, nung magkaroon na po ng mga ganitong mga infrastructure projects, imagine, yung 6 hours naging 4 hours na lamang. At nung natapos na po, 2 hours na lamang, mga kaibigan. Can you imagine that? So, hindi lamang po yan ang napansin natin na talaga namang gumanda ang ating bayan at ang turismo. Siyempre yung kanyang mga rehabilitation na project. Ito po yung pag-rehabilitation doon sa Boracay na talaga namang after the rehabilitation program, gumanda. And siyempre yung pinakang maganda po rito sa Maynila ay yung rehabilitation ng Baywalk. Di ba? So, gumanda po mula doon sa dating tambakan ng mga basura na hindi natin alam kung anong mga bakterya ba yung makikita at matatagpuan doon, ni hindi ka makadaan dahil sa amoy ng basura, na hindi mo alam kung ano-ano na yung mga tinatapon doon sa Baywalk. No? Lalo na kapag umuulan, bumabaha, Diyos ko po, kung gaano kadumi ang Rojas Boulevard kasi umaapaw yung basura hanggang sa kalye. But then again, dahil nga po sa proyekto ni former President Duterte, naging Dolomite Beach at talaga namang dinarayo ng mga Pilipino, maging mga foreigners. Yung iba po doon tumatambay. Ako po mismo, ilang beses po akong tumatambay doon at pinagmamasdan ang paglubog ng araw. Very satisfying, mga kaibigan, yung view. Lalo na nga sa mga vloggers. No? Kitang-kita natin yung mga vloggers na nagpupunta doon to see the area. So eto na nga, mga kaibigan. Habang nakakulong si former President Rodrigo Roa Duterte sa ICC, sinasamantala ng kanyang mga kalaban sa politika, lalong-lalo na yung mga taong naapektuhan noong panahon ni former President Duterte. Alam natin yan. Kung sino yung mga umaayaw ngayon, kung sino talaga yung nagsusulong para makulong itong si former President Duterte sa ICC, kung sino yung mga nagsusulong para sa impeachment ni Vice President Sara Duterte, sila yung mga taong nasagasaan ni former President Duterte noong kanyang kapanahunan. Bakit po nasagasaan? Isang kalakakita, isang pangulo, nilabanan yung talamak na pagkalat ng droga. So ilan sa mga negosyante ang trabaho nila, ang negosyo nila ay droga. Yung naapektuhan at natakot
no, natakot na mag-operate dahil hindi sila sasantuhin ng war on drugs program ni former President Duterte. Pangalawa, yung mga corrupt officials. Alam naman natin mga kaibigan na dahil po sa pagiging corrupt ng mga ahensya, no, mga tao po sa iba't ibang ahensya ng ating pamahalaan, maraming proyekto ang hindi na isa sa katuparan. No? And so takot po yung mga corrupt officials noong panahon ni Duterte. Ngayon yung mga nagpapakalat ng terorista tuloy, yung mga terorista, yung mga nagre-recruit ng mga kabataan, nagre-recruit para maging NPA, yung mga miyembro ng mga teroristang grupo, yan po ay isa sa mga nilabanan ni former President Duterte. Kaya nga po, ang goal ay mabawi ang Marawi City. At hindi po nagkamali, no? Marami pong mga kababayan natin ang natuwa dahil sa pagbawi ng Marawi City. Those are some of the projects na ginawa ni former President Duterte. Yung mga naapektuhan po sa mga yan po yung mga kalaban ngayon ni Duterte. At kasama po dyan si Congressman Terry Ridon. So eto na nga, si Congressman Terry Ridon, ang kanyang pahayag ay maghahain daw siya ng resolution para investigahan ang Dolomite Beach. Okay? So alam niyo ba, ang nakikita ko dito ay pagganti, revenge. No? Revenge po ang nakikita natin dito. Bakit? Kasi nung panahon po ni former President Duterte ay nasa opisina lang naman po ng Presidential Commission for the Urban Poor itong si Congressman Terry Ridon. At napansin nga po no ni former President Duterte na in just 1 month naka-6 na travel itong si Terry Ridon sa ibang bansa na supposedly ay hindi naman saklaw ng kanyang trabaho. So basahin na lamang po natin yung balita mula po sa Philippine News Agency, no, PNA, noong December 12, 2017 at around 2 p.m. na ang reporter o sumulat po ng balitang ito ay si Joyce Ann L. Rocamora. Ito po yung pamagat, no, para ma-search din po ninyo. Duterte fires Urban Poor Commission executives. Okay, basahin ko na lamang po. President Rodrigo Roa Duterte has ordered the firing of all commissioners of the Presidential Commission for the Urban Poor. Presidential spokesperson Harry Roque announced Tuesday. So that was before December 12. The president stated 2 grounds. Number 1, it is, according to him, a collegial body and they have not met as a collegial body. And number 2, the commissioners are notorious to junkets abroad. Ayun. Roque said in a press briefing. He reiterated that the Duterte administration is serious on its drive against corruption. O, diba? Roque initially said that the chief executive was set to abolish the Urban Poor Commission. An hour later, Roque clarified that Duterte will fire all commissioners of PICOP and not abolish it. In his speech delivered during the 84th anniversary celebration of the Department of Labor and Employment in Malolos, Bulacan on December 9, Duterte hinted he will fire the entire commission over corruption issues. PICOP is currently chaired by former Kabataan Party List Representatives Terry Ridon. For his part, Ridon thanked Duterte for the opportunity to serve the country but said the agency's records itself can speak for itself. Pursuant to the Executive Order Number 82, dated December 8, 1986, PICOP was established to serve as the direct link of the urban poor of the government in policy formulation and program implementation. One of its functions is to set up consultative mechanism to provide a forum for continuing dialogue between the government and the urban poor. So,
tinanggal po ni Duterte. So kung kayo ang tatanungin dito mga kaibigan, yung resolution ba na tinutukoy o sinasabi dito ni Congressman Terry Redon ay in good faith ba? Ibig sabihin maganda ba yung kanyang intention? O yung intention po niya ay para gantihan po si former President Duterte dahil tinanggal siya nito noong napansin ni former President Duterte na sa loob po ng isang buwan ay nagkaroon kaagad ng 6 na travel abroad itong siya Bicol Saro Party List Terry Redon. Okay, so panoorin po ninyo, basahin po ninyo guys yung balita na yan kasi umingay po yan nung panahon po ni former President Duterte kasi nga po si dating Pangulong Duterte ayaw niya yung mag-travel tapos wala namang kabuluhan, yung wala naman pong benepisyo na makukuha para sa bayan, diba? Ayaw po niya yun. Kahit nga po doon sa mga kabataan noon, diba, sa school, ayaw po niya yung mga field trip tapos yung makikita mo yung kung ano-ano naman yung mga pinupuntahan na hindi naman relevant. So ayaw po ni former president na mag-aksaya ng oras at syempre lalong-lalo na mag-aksaya po ng pera para sa walang kabuluhang bagay, lalo na po kung yung travel abroad ay hindi naman po related doon sa kanyang posisyon, doon sa kanyang trabaho. So bakit magta-travel abroad mga kaibigan? So yun po yung ayaw ni former President Rodrigo Roa Duterte. So kaya ang tanong ko mga kaibigan, kailangan po ninyong sumagot dito. Wag na po tayong magplastikan, wag po tayong tumahimik lamang. Kung sa tingin po ninyo ay in good faith ba itong resolution na imbestigahan yung Dolomite Beach, or ito po ay bahagi po ng pagganti ng administrasyon o pagganti nga po nitong si Congressman Terry Redon dahil ikaw ba naman tanggalin, di ba, sa iyong position? Because ano kasi yun tawag doon kapag tinanggal ka doon sa isang posisyon, incompetent, no? Incompetent itong si Redon. Ibig sabihin hindi po siya assets sa administrasyon o sa bansa, siya po ay liability. So related po yan sa paggastos ng pera ng bayan. So that is corruption. So yun na nga mga kaibigan, if you like this kind of analysis, like this kind of news mga kaibigan, don't forget to like, subscribe, and share this video mga kaibigan. So most importantly, ang kailangan po natin dito ay isa-add natin yung ating opinion kung ano sa tingin po ninyo, kasi merely likes is not enough. The people of the Philippines, dapat maintindihan po nila, lalo na yung mga kababayan natin na nasa probinsya mga kaibigan. We have to explain to them kung ano po yung napapansin natin. Halimbawa, kayo po ay nandito sa Maynila at lagi po ninyong nakikita, napapakinabangan, nagagamit yung mga proyekto ni former President Duterte. So like for example, itong Dolomite Beach, kung nandito ka sa Maynila at taga Maynila ka, magkomento ka sa video na to para makita po ng mga kababayan natin na nasa probinsya. Kung madalas ka namang mag-travel mula sa norte papunta ng south, mula sa south papunta ng Maynila, papunta ng anywhere, at dinadaanan mo yung skyways and other infrastructure projects ni former President Duterte, di ba? Mas maganda na magtulungan tayo na ipakita natin yung totoo. Yung totoo po ang ipakita natin. Kaya nga ako pag nagta-travel ako, lagi akong naka-live, pinapakita ko, oh ito yung Skyway Stage 3, ito yung ganito, ito yung exit, ito yung entrance, ito yung daan, di ba? Ganun po ako pag nagla-live. Kasi gusto kong makita ng maraming Pilipino yung totoo kesa yung mga nababalitaan lamang natin sa mainstream media. Alam naman po natin na kapag mainstream media mahirap magtiwala kasi sila dapat yung maging basihan natin sila dapat yung pinapanood natin, yung pinakikinggan natin, sila dapat kasi marami silang resources pero wala